Hindi nga ba mahalaga ang pinag-aralan mo o tinapos mo? Marami nga bang matatalino ang ginagamit lamang ang kanilang kaalaman para manlait ng mga hindi pa ganong karurunong pa? Masama nga ba ang pagkikipagdebate? At si Jesus nga ba ay hindi naman naikipagdebate? Dadako tayo at pag-aaralan kung ano ang totoong sinasabi. Number 1. Philippines lowest in reading comprehension among 79 countries. Kung talagang maraming matatalino ang namamaliit ng kapwa, bakit ang Pilipinas ay lowest sa reading comprehension? Hindi ba dapat maging highest muna tayo kung totoo ang paratang na ito sa mga knowledgeable? Hindi ba dapat concern lang kaming mga may pinag-aralang kaunti para turuan ang next generation? Nakalagay sa Bible na napakahalaga na tayo ay nag-grow sa knowledge kay Jesus Christ. Paano natin siya susundin o mamahalin kung hindi natin siya ganong kakilala? Hosea 4:6. My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I reject you from being a priest to me. And since you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Hindi ko na siguro kailangan explain kung bakit napakahalaga ng knowledge based sa verse na to. Yes, may mga taong ginagamit ang talino para manlait, pero majority sa Pinas, aminin man natin sa hindi, ay charlatans. Ibig sabihin, maraming nagtatalino-talinoan para maliitin o yurakan ang totoong matatalino. Number 1 best example is si Jesus. Napakatalino. Anong ginawa sa kanya? Kinancel culture. Pinahirapan, pinako, minurder ng mga teachers of the law. I repeat, teachers of the law. The law. Lawyers po ito. Number 2, Jose Rizal. Ipinaglaban ang Pilipinas. Isa sa pinakamagandang sinulat niya ay Noli Me Tangere, kung saan sinabi niya na niloloko lang tayo ng Kastila sa religion na pinopromote nila. Pinabulaanan ni Jose Rizal na merong purgatorio at sinabing kalokohan ito. Pero ano ang ginawa kay Rizal? Cancel culture, minurder siya. Hindi lang yan at marami pang ibang example. Isipin nyo na lang kung sino pa ang mga taong matatalino na minurder at kinancel. Tignan din natin, hindi lang sa simbahan, sa school, sa workplace, kahit saan, madami ang kinakancel ang mga matatalino o minamaliit. Kapag nag-apply ka ng trabaho, backer system. Kapag hindi ka pumasa sa interview nila, pagtatawanan ka na marami ka lang medals, marami ka lang tinapos o pinasang exam, pero hindi ka marunong sa interview. Pero ang totoo, hindi interview ang basehan, kung hindi backer system. I-search nyo na lang sa YouTube, CSC most lowering passing rate for civil service exams. Binlur ko yung logo, baka kasi makopyright ako. But anyway, to make the long story short, bakit ko to sinama dito at naging anti-intellectualism is sa halip na i-prioritize ng civil service na yung mga matagal ng passer ng civil service ay magkaroon ng opportunity to work sa government. Ang ginawa ng civil service ay binabaan ang passing rate para sa mga matagal nang nag-work sa government na hindi makapasa-pasa. Ang tanong, bakit yung mga hindi makapasa-pasa ang priority nila sa halip na ang matagal na mga nakapasa ay hindi magkaroon ng opportunity? Of course, hindi lahat ng hindi nakapasa ay minamaliit. Meron talagang matatalino na hindi ganun kagaling makipag-communicate. What I'm saying is, talamak ang backer system sa atin. Pag nag-apply ka ng work, napakalaking requirements ang hinahanap. Magluluto ka lang ng fries. Kaya ngayon, ang lalakas ng loob ng mga kumpanya na taasan ang standard dahil nga naman mamamanipulate at makokontrol mo ang mga unemployed sa dami ng hindi makapasok sa trabaho kahit na ang dami mong tinapos, pinag-aralan at ipinasang exams. Ang sino mang nagpo-promote na hindi mo kailangan mag-aral o may tapusin ka ay mababa ang reading comprehension, hindi lang sa mga aklat kundi sa Biblia. Mababaw ang kanyang pananaw at nagpapanggap lamang na meron siyang alam dahil ayaw niyang matuto ang iba
Ayaw niyang may makahalata sa pagpapanggap niya. Yes, masamang ginagamit ang karunungan para i-down ng iba. Pero mas masamang ginagamit mo ang pagiging illiterate mo para yung may mga lisensya o pinag-aralan ay hindi makapag-practice ng kanilang pinag-aralan. Dati tinatawag doktor pag may sakit, technician o IT kapag may sira sa computer. Kapag may tanong sa Bible, doktor or professional ang tinatanong. Ngayon, sinong tinatanong? Barbero. Pag may sakit, albularyo. Pag may sira sa computer, kahit sino na lang. Nakakalungkot na pamantayan ngayon. Kapag daw barbero ang profesyon, pastor na agad ang calling. Kahit sino na lang pala pwede na ngayon maging pastor. Kaya ngayon ang dami mga bata ang naluloko at namamanipula. Magaling magsalita, pastor na. Magaling magpaiyak o umiyak, altar call, pastor na. Hindi nila alam, iba pala ang agenda. Ang totoong pastor, patuloy na nag-aaral ng Bible School, patuloy na nag-aaral ng theology at kumukuha ng mga lisensya, professor, professional, doctorate kung kaya. Patuloy na estudyante, yan ang totoong pastor. You cannot teach what you don't know. Isang patunay na kailangan na competent ka at may lisensya ka to preach the gospel. Acts 18:24. Now a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was an eloquent man, competent in the scriptures. Papayag ka ba ng anak mo? I-enroll mo sa isang school na kung saan kahit sino pwede lang magturo. Graduate ng TikTok University, Facebook University, YouTube University. Yes, totoo. Ang church ay ospital dapat. Tama yan, pero kulang. Ang church ay barracks din. Ang church ay jungle. Dapat meron tayong license at pinag-aralan bago tayo mag-preach. Walang sundalo ni Kristo ang sasabak sa gera na walang lisensya ang baril. Walang sundalo ang sasabak sa gera ng walang training at walang baril. Sa Bible kinaman na hindi dapat lahat maging teacher. Kaya tinawag ang church na barracks kasi dapat natitraining tayo, natidisciple tayo muna bago tayo mag-preach, bago tayo mag-lead. Hindi lang isa ang nagsasalita at kapag nagsalita ay siya na lahat ang tama. Ang bilis maloko ng mga tao ngayon. Mag-post ka lang ng picture. Pag hindi ka nag-comment ng amen, you will be cursed. Mamaya tingnan mo yung post mo. Ang dami na magko-comment ng amen. Ang dali nilang maloko. Yan ang produkto ng anti-intellectualism. Kapag daw magte-test ka, tingnan mo agad yung ugali. Mali yun. Kapag daw magte-test ka, dapat tingnan mo muna yung fruit. Mali yun. Kapag daw magte-test ka, dapat may kapayapaan. Mali yun. Paano ko nasabi? Lahat ng anti-intellectualism na nag-promote na hindi mo kailangan ng talino, hindi mo kailangan ng pinag-aralan, lahat yun may kapayapaan ang pinipreach nila at ang lakas pa nga ng loob nila. Iyak pa nga ng iyak at pasalamat ng pasalamat. Pero base sa mga pinag-usapan nating points, ano sa tingin nyo kung tama ba na kapayapaan muna bago ang katotohanan? We don't live by feelings. We live by the truth, by faith. Tingnan mo muna kung truth sa Bible yung sinasabi. Saka ka mag-base sa ugali. Word muna bago fruit. Truth muna bago fruit. Kapag ganito ang mga nasa paligid mo, basahin mo ang 2 Timothy 3:1-5. Have nothing to do with anti-intellectuals. Dapat ang mga sinasamahan mo ay mga mature na Christians. Palagi nag-aaral. Palaging kumukuha ng mga lisensya. Sana sa atin nagsisimula sa simbahan ng mga preacher na dapat i-promote natin ang pag-aaral, ang knowledge. Hindi lang puro puso o sinseridad. Dapat balanse ang puso at ang utak para mabawasan natin ang pagiging lowest ng Pilipinas sa reading comprehension. Pero ang malaking nakakalungkot, sa halip na hindi tayo umayon sa takbo ng mundo, ay ang mga preacher pa ang nagsasabing hindi mo kailangan ng talino. Sa part 2, pag-uusapan natin kung talaga nga bang masama ang pakikipagdebate at si Jesus nga ba ay hindi nakipagdebate. Salamat ng marami sa pakikinig.